Ang regulator na ilang taon nang humaharang sa crypto mula sa traditional markets ay biglang nagbago ng direksyon at maaari itong magbago kung paano ititrade ang stocks magpakailanman. Ang SEC ay naghahanda ng innovation exemption para sa tokenized securities, isang framework na magpapahintulot sa stocks na i-issue at i-trade direkta sa blockchain networks. Ang hagbang na ito ay nakabatay sa mga kamakailang approval mula sa Nasdaq at New York Stock Exchange at maaring magkabisa ng ngayong linggo pa kung may papakupad. Bubuksan nito ang pinto para sa crypto platforms na mag-alok ng regulated equity trading kasama ng digital assets sa unang pagkakataon. Kahapon lang, naglunsad ang hyperliquid ng unofficial pre-IPO stock trading sa isang decentralized exchange. Nang gayon, tila handa na ang SEC na dalhin ang konseptong iyon sa regulated world. Noong nakaraang linggo, $1 bilyong ang lumabas sa Bitcoin ETFs at kinailangan ng 7 araw para marating ang numerong iyon. Noong Lunes, $649 milyong ang lumabas sa isang trading session lang. Ang US spot Bitcoin ETFs ay natala ng pinakamasamang single-day outflow sa loob ng ilang buwan, dulot ng tupiding geopolitical tensions at pagtakas mula sa risky assets. Ang Fear and Greed Index ay bumagsak sa 25 na sa extreme fear territory. Pero may twist, habang umalis ang institutional ETF money, ang long-term Bitcoin holders ay bumibili. Ang on-chain data ay nagpapakita na ang mga wallet na nag-hold ng mahigit isang taon ay nag-akumula sa pinakamabilis na pace mula noong bear market. Ang tanong, sino ang tama? Mga institusyon o long-term believers? Isang password, isang tao, $76 milyong ang nawala. Ang Bitcoin DeFi platform na Echo Protocol ay kinuras matapos makuha ng attacker ang isang admin key sa monad deployment nito at ginamit ito para mag-mint ng unauthorized na EBTC tokens. Ang exploit na ito ay nag-highlight ng problemang patuloy na nagkakalaga sa crypto industry ng bilyon-bilyong dolyar. Mga centralized control points na nakatago sa loob ng mga sistemang sinasabing decentralized. Kinumpirma ng Echo Protocol ang breach at nakipagtulungan sa security firms para hanapin ang mga ninakaw na pondo. Noong nakaraang linggo lang, mga DeFi protocol ang nawalan ng kabuang $293 milyong sa katulad ng mga exploit. Mag-subscribe na